Matapos noon si Master Taohai ay nakapasok na kasama ang kanyang mga alagad at tinawag ni Master Taohai ang ating bida na Young Master Gu. Maya-maya pa pinitik ni Gu Xuanchen ang kanyang kamay. Sabay sa pagtanggal ng mga tali sa mga tauhan ng ating bida. Napasalita si Master Taohai sa kanyang pag-iisip na ang Ling family ay nagpadala ng urgent arrow sa Gu family at personal pa na pamunta ang Ling Patriarch ngunit napatay lang ito ng ating bida. At nabigla si Master Taohai dahil hindi lamang isang alchemist ang ating bida, isa ding martial art master. At sumigaw si Master Taohai sa kanyang mga alagad na ang mga nasaktan na tauhan ni Gu Xuanchen ay ipadala sa Pil Pavilion para doon gamutan. Napasabi na lang si Master Taohai sa kanyang pag-iisip na si Gu Xuanchen ay maraming tinatago tulad ng mga martial art skill at nagpasalamat pa si Master Taohai na hindi na na-offend o nabangga ang ating bida. Biglang napayakap si Gu Yuan kay Gu Xuanchen at sabay sa pagtawag na kapatid at tinanong ni Gu Yuan si Gu Xuanchen kung okay lang ito at tumogan naman si Gu Xuanchen na okay lang siya. Napangiti si Gu Yuan sa sagot ni Gu Xuanchen. Biglang nagseryoso si Gu Yuan at tinanong niya si Gu Xuanchen kung bakit nagamit niya ang teknik ng Xiaoyao sect sa paglaban ni Gu Xuanchen sa Ling family. Tinanong niya pa ito kung may gusto pa si Gu Xuanchen sa dati niyang kasintahan na si Lu Shengzhou at kung totoo ang hinala ni Gu Yuan hindi niya pagbibigyan si Gu Xuanchen at sabay sa pagsampal sa ating bida wala namang masabi pa si Gu Xuanchen at nadismaya pa ito. Sinabihan ni Master Taohai si Gu Xuanchen na si Miss Lu Shengzhou ay tinanggap bilang disipolo ni Elder Mu ng Xiaoyao sect at pareho naman sila ng hinala ni Gu Yuan na ang teknik ng Xiaoyao sect na ginamit ni Gu Xuanchen ay natutunan ng ating bida kay Miss Lu Shengzhou dahil ito ay isang disipolo ng Xiaoyao sect habang si Gu Yuan ay panangpaniwala sa kanyang hinala. Tinanong ni Gu Xuanchen si Master Taohai kung anong relasyon ng Xiaoyao sect at ng Xiaoyao sect ng Panglei Mountain at napasabi pa ang ating bida sa kanyang pag-iisip na ang Trample Sword Art ng Xiaoyao sect at ang Guard sect Sword Art. Tumogon naman si Master Taohai at sinabihan niya ang ating bida na noong 3,000 years Emperor Xiaoyao ay ginawa niya ang Xiaoyao sect sa lugar ng Mount Panglei at ang aura at ang Xiaoyao sect ay malakas noon. Sumang-ayon naman dito ang ating bida. At nagsalita sa kanyang isip ang ating bida na alam niya ang Guard sect formation art ay si Emperor Xiaoyao ang gumagamit nito. Dahil sa dating buhay ng ating bida siya ang nagbigay ng Guard sect formation art kay Emperor Xiaoyao dahil si Emperor Xiaoyao ay ika-10 na disipolo ng ating bida. At ang Array Talisman of Thousand Illusion Space ay binigay din niya ito kay Emperor Xiaoyao. Sinabi ni Master Taohai kay Gu Xuanchen pagkatapos ng ascension ni Emperor Xiaoyao misteryoso itong nawala at sabay sa pagdating ng 10 kaaway ni Emperor Xiaoyao para maghiganti. Nasabi ni Master Taohai na ang pagwala ni Sect Emperor Xiaoyao ay ang paghina-unti-unti ng Xiaoyao sect kaya nilisan nila ang kanilang lugar at ito na ang Xiaoyao sect ngayon. Nasabi na lang ng ating bida ang distansya sa pagitan ng Southern Desolatan at Panglei Mountain ay napakalayo at narinig din nating bida sa napaslang niyang ikatlong elder na nabanggit niya ang Xiaoyao sect kaya naisip ng ating bida na ito ay isang pagkakataon lamang na ang pangalan ay pareho. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na maliit lang na pag-uugali ang kanyang ika-10 na disipolo nagsisikap na makahanap ng isang paraan upang mahanap ang aura ng ating bida nung pagkatapos ng pagkamatay ng ating bida at kung hindi dahil sa ating bida ang kanyang sekta ay hindi natapos sa ganitong estado at nasabi pa ni Gu Xuanchen na bilang master ni Emperor Xiaoyao gagawin niya na mabalik sa dati ang Xiaoyao sect. Nagsabi si Gu Xuanchen na naalala ng ating bida na merong kapatid si Lu Shengzhou. Sumang-ayon si Master Taohai sa sinabi ni Gu Xuanchen at sinabi din niya na ang pangalan ng kapatid ni Miss Lu Shengzhou ay si Lu Tao ang descendant ng Lu family at nasabi pa ni Master Taohai ito ay sobrang sama at wala ang makaprovoke dito dahil ang Lu family ay isang head ng 8 major families sa Anyang City. At hindi makapaniwala ang ating bida na ang Lu family ay isang head ng 8 major families at prenetektahan pa ito ni Elder Mu ng Xiaoyao sect. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Gu Yuan na si Master Taohai muna ang bahala sa problema ng Gu family dahil meron pa daw aasikasuhin ang ating bida at nasabi ni Gu Xuanchen na sisiguraduhin niya na ipaiintindi niya sa mga tao ng Anyang City ang mangyayari sa kanila kapag kinalaban nila ang Gu family. Sa lugar ng Lu family, nagsasalita ang Wei family patriarch. Pinuri niya ang Lu patriarch sa pagtanggap nila ng Xiaoyao order at nagsalita di ang patriarch ng Liu family na ang Xiaoyao order ay malaki ang tulong nito sa kanila.
Nagsalita si Lu Shihay ang patriarch ng Lu family na siya ay nabigla. At binigyan ng lalaki ang Lu patriarch ng blood ginseng na special pa niya ito na inorder sa Chengxia territory na sabi pa ng lalaki na sana tanggapin ito ng Lu patriarch at nasabi na lang ng Lu patriarch na ito ay maganda. At biglang may umatake sa Ling family. Biglang napatayo ang patriarch ng Lu family at nagsalita siya ng pasigaw kung sino ang umatake. At sinagot naman ito ng ating bida na siya si Gu Xuanchen at meron siyang inihanda rin na regalo sa Lu family. Tinapakan ni Gu Xuanchen ang lalaki na nakadapa. At sabay binati ni Gu Xuanchen ang dati niyang father-in-law at habang nakadapa ang lalaki humihingi ito ng tulong sa kanyang ama na ang Lu patriarch. At pasiga na inutusan ng Lu patriarch si Gu Xuanchen na bitawan ang kanyang anak. Nagsabi ang tauhan ng Lu family na isang baliw ang ating bida at sinabihan pa niya ito na pakawalan ang kanilang young master at nagwika pa ang isang tauhan na protektado ng Xiaoyao sect ang Lu family kaya makakalaban ng ating bida ang Xiaoyao sect. At sabay pinalibutan si Gu Xuanchen. Nang gagala iti na sinabihan ng Lu patriarch si Gu Xuanchen na kapag sasaktan niya ang anak niya na si Lu Tao papatayin niya ang ating bida. Sinagot naman ito ng ating bida na ang huling nagsabi niyan sa ating bida ay patay na. Sinabihan pa ito ni Gu Xuanchen na tila hindi pa masaya ang Lu patriarch sa natanggap niyang regalo. Kaya, binigyan niya ng ating bida ang Lu patriarch ng magandang regalo. At biglang napasigaw ang Lu patriarch at inutusan niya si Gu Xuanchen na ihinto niya ang kanyang ginagawa at halos matanggal na ang mata ng Lu patriarch. Sinabihan ng Lu patriarch si Gu Xuanchen na binitawan niya ang kanyang anak at sabay sa paghanda ng kanyang teknik. At inatake na ng Lu patriarch ang ating bida. At sabay sa pagsalo sa kanyang anak at ninanong pa niya ito kung okay lang si Lu Tao. Sinagot naman ito ni Lu Tao na ang kanyang gantian at cultivation ay sira na. Nanggagala iti ang Lu patriarch na sinabihan ng ating bida na anong karapatan niya na wasakin ang gantian ng kanyang anak. Sinabihan ni Gu Xuanchen ng Lu patriarch na sinuklian lang niya ang mga kahangalan ng Lu family sa ating bida at sa Gu family at sinabihan lang niya ito na kung bakit hindi ito matanggap ng Lu patriarch. Nagsalita ang alagad sa kanyang Lu patriarch na hindi niya na kailangan na kausapin ang ating bida at siya na ang papatay kay Gu Xuanchen para sa kanilang Lu patriarch. Napasabi na lang ang ating bida na ang dalawang Sky Spirit Stage Realm at nais patayin ang ating bida at sinabihan pa niya ito na hindi nila alam ang tama at malaki kaya papatayin na lang ni Gu Xuanchen ang dalawa kasama na ang Lu family. Sinagot naman ito ng Lu patriarch na wasakin ng Lu family ano ang handlan raw ng ating bida. Biglang nilabas ng Lu patriarch ang kanyang aura at sinabihan niya si Gu Xuanchen na sa kanyang cultivation. At nagsabi ang Lu patriarch na paano ang ating bida na nagkaroon ng lakas ng loob na kalabanan ang kanyang pamilya at hamakin ang Xiaoyao sect. At sabay sa pag-atake kay Gu Xuanchen at nagsabi siya na papatayin niya ang ating bida na walang matitira sa katawan ni Gu Xuanchen. Nagsalita ang ating bida na tama ang patriarch na sa kasalukuyan niyang cultivation mahihirapan siyang kalabanan ang Lu patriarch. At sabay sa paghanda ng ating bida ng kanyang trump card na isang treasure na sandata. Biglang umatake ang Lu patriarch at nalailag naman ang ating bida. Nagsabi si Gu Xuanchen na ang Lu family, ngayon na araw ay mawawasak na ito. Sabay sa paglitaw ng kayamanan ng ating bida. At nasalo ito ni Gu Xuanchen. Ngumiti ang ating bida at sabay sa paggamit ng kanyang kayamanan. Naghanda na rin si Gu Xuanchen ng isang malakas na atake. Napasigaw na lang ang lalaki at hindi siya pala paniwala na nagamit ng Gu Xuanchen ng Xiaoyao order ang kayamanan pala nagamit ngayon ng ating bida ay isang Xiaoyao order at sabay sa pag-atake ni Gu Xuanchen. At biglang umatake kay Gu Xuanchen ang Lu patriarch. Habang naglalaban sila tinanong ng Lu patriarch si Gu Xuanchen kung bakit alam ng ating bida ang formation formula ng Xiaoyao order at sinagot naman ito ng ating bida na maraming bagay na hindi alam ng Lu patriarch. Pasigaw na napasabi ang Lu patriarch na patayin nila si Gu Xuanchen. Inutos ng Lu patriarch na pagtulungan nila si Gu Xuanchen sa pag-atake kaya sila ay nagsabay-sabay na. Ngunit nagtalsikan lang sila sa dahil sa atake ni Gu Xuanchen. Umapoy naman ang paligid at nasunog ang iba at nagtakbuhan sila napahinch naman ng tulong ang isa. Nabigla ang Lu patriarch sa kanyang nasaksihan na atake ni Gu Xuanchen. Hindi makapaniwala ang Lu patriarch na mobilize ni Gu Xuanchen ang Xiaoyao order at nagamit pa niya ang high-level attack formation ng Xiaoyao order.
Napaopo na lang sa takot ang Lu Patriarch sa nalaman niya at nasaksihan na kapangyarihan ni Gu Xuanchen. Tinawag ni Gu Xuanchen ang Lu Patriarch. Habang ang Patriarch ay tumulo na lang ang kanyang pawis. Sinabi ni Gu Xuanchen sa Patriarch na bibigyan niya ito ng advice. At napangiti si Gu Xuanchen at sinabihan niya ang Lu Patriarch na sa pangalawa niyang buhay ay wag na wag niyang babanggain ang Gu family. At sabay sa pagpalang niya nito habang nakangiti lang si Gu Xuanchen. Napasukan na lang ng dugo ang Patriarch. Napaluhad na lang ang Patriarch ng Qin family na si Qin Wanyo at ang Patriarch ng Ma family na si Ma Ben sabay sa pagmakaawa na wag silang patayin at susunod na sila sa mga ipag-uutos ng ating bida. Pinagbigyan naman ito ni Gu Xuanchen at sabay inutos na sa kalahating oras dapat nakuha na nila ang kayamanan ng Ling at Lu family. Sumang-ayon naman sila sa pinag-uutos ng ating bida. Sa lugar ng Gu family. Binalita naman ng ikalawang uncle ng ating bida na si Gu Kaiyuan na ang nakumpisto nila sa Lu at Ling family ay 70 Spirit Stone 62 second level Peel 94 second level Herb Weapon. May pahigup-higup pang nalalaman ng ating bida. At napasalita na lang si Master Taohai na lumabas lang sandali Gu Xuanchen na wasak na agad ng ating bida ang Lu family. Nagsalita ang uncle ni Gu Xuanchen na merong 8 major family at kukunin ni Gu Xuanchen ang tax payment ng Anyang City at nagsalita din sa pag-iisip si Master Taohai na sa hinaharap ng Anyang City ay ang natitirang 6 major family ay ang Gu family ang mga ngasiwa nito. Sinabi ni Gu Xuanchen na ang Ling at Lu family ay nawasak na kaya ang uncle at kapatid niya na si Gu Yuan ang manggangasiwa ng Anyang City. Tinanong ni Gu Yuan ang ating bida kung saan siya papunta. Sinagot naman ito ng ating bida na sa Xiaoyao Sect siya papunta. Nasabi ni Gu Xuanchen na meron pang isa sa Lu family na dapat niyang linisin. Biglang hinabol ni Gu Yuan ang ating bida kung bakit siya papunta sa Xiaoyao Sect. Sinabihan ni Gu Xuanchen si Gu Yuan na kung bakit hindi siya makapag-practice ng martial art ay dahil pinanganak si Gu Yuan na mayroong dead vein at chaotic celestial body at nabigla si Master Taohai dahil sa alam niya na ang chaotic celestial body ay isang pisak para sa cultivation. Sinabi ni Gu Xuanchen na ang chaotic celestial body ay isa sa 9 spiritual treasures. Sabi pa ng ating bida ang spiritual power ay hindi makakapasok sa merid eons at hindi ito makukultivate. Ngunit sa sandaling gagana ito lalampasan nito ang mga ordinaryong cultivator na gulat naman si Gu Yuan sa kanyang mga nalaman. Sinabi din ni Gu Xuanchen kay Gu Yuan na marami ang alam na bagay ang ating bida ngunit hindi ito kayang protektahan sa lahat ng oras si Gu Yuan. Sabi pa ni Gu Xuanchen kay Gu Yuan na papunta ang ating bida sa Xiaoyao Sect para maghanap ng primordial fruit para makatulong ito sa pagbukas ng meridian ni Gu Yuan para sa hinaharap may iligtas niya ang kanyang sarili. Nalungkot naman si Gu Yuan sa kanyang narinig. At sabay sa pagyakap sa ating bida at nagsabi na mabait si Gu Xuanchen kay Gu Yuan. Napahawak na lang si Master Taohai dahil sa isang yakap lang na bago na agad ang mode ni Gu Yuan habang ang ating bida wala nang masabi pa. Sinabihan ni Master Taohai si Gu Xuanchen na mahirap makuha ang primordial tree dahil ito ay kayamanan ng Xiaoyao Sect at pinag-iingat din na ang ating bida. Sinagot naman ito ni Gu Xuanchen na may sariling alam siya na kaya niyang makuha ang primordial tree.